Kimbote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o pagkalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga maabot natong Sibya o sabi sa nasa mga partes Pilipinas. Welcome to sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 10, 2025. Mga kapuso, kita mo'y mag-ubanas pagtukian ni mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Para sa mga nagunang balita sa lokal, Super Radio. Dali nga nihimo ang Department of Labor and Employment Condole Region 7 og inspeksyon sa mga building kaya sa IT Park ug uban pa mga establishmento humanabati sa Dakbayan sa Sugbo ang magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental kaninang buntag. Matud pa ni Regional Director Atty. Roy Buenafe nga ilahang gisusi kung napatuman ba sa tanang mga building ang Occupational Safety and Health Program, ilabi na sa mga BPO companies. Ila usab gisusi ang uban pa mga requirements ug protocols. Masantay tao dito po sa Danbantayan, Bugo, Medellin. Nakasinati po sila dito ng intensity 2. So halapad kay ning pagkalinog Sir Edgar kay naabot ko bantayan. So kinsa magtuo nga maabot og bantayan. Ang tipik sa pamahayag ni Regional Director Atty. Roy Buenafe mga kapuso. Samtang na ospital sa bang usa ka babae humanag hyperventilate yas napitas may IT Park human sa nitabong linog sa maong lugar. Pipila sab ka mga estudyante sa Mandawi City ang nakasinati og panic attack, pagkalipong og nakuyapan human sa maong linog. Samtang nanggawas dayon na mga kawani sa Cebu City Hall, mga medical staff sa hospital ug uban pa. Matud pa ni Consul Dave Tumulak nakasinati og intensity 4 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo human sa shockwaves niini na sinati sa daan Bantayan o Bantayan Island. Dugang pa nga aduna siya mga ginagmay nga danyos nga nakita sa mga infrastruktura dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kay numduman nga hangtod karon sa Cebu City wala gihapoy face-to-face classes sa daycare, elementary og sa high school sa mga papublikong nga tunghaanan or tunghaan human sa nitabong linog ni adtong September 30 sa Bugo City ug sa Northern Cebu. Isuspenso sab sa Cebu City Government ang operasyon sa Cebu City Hall ug sa tanang extension office or offices subay sa advisory sa FIVOX ug posibleng aftershocks. Garon masusi ang mga buildings. Kinihuman sa konsultasyon sa Cebu City Council kauban sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Samtang alang sa mga pribadong tunghaan og kumpanya gihatagan sila og discretion sa kagamhanan apan miawhag sila nga mas palabihon ang kaluwasan sa tanang mga empleyado ug ang publiko. Samtang si Mingalinlia Mayor Rajiv Inada kay mipagawas dayon og advisory nga immediate dismissal sa tanang public ug private schools sa Mingalinlia ug ingon man si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa dakbayan sa Talisay. Super Tanking Bote sa Tulas. Super Radio. Bikas bahin mga kapuso, subay sa miigo nga linog sa Davao Oriental, patay ang duha ka mga individual. Human miigo ang magnitude 7.4 nga linog kaganinang buntag sa report sa Super Radio Davao. Matud pa galakip sa namatay ang usa ka 64 nga senior citizen sa Mati City, Davao Oriental. Sumala ni Charlie Bagasol, ang head sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office sa interview sa Super Radio DCWB, ang maong biktima na tumbahan og parte sa balay. Samtang patay usab ang usa ka senior citizen sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde, Agdao District, Davao City, human mahugmakan og pader human sa maong linog. Sa impormasyon sa Davao City Police Office, giila lamang ang biktima nga usa ka 80 anyos minyo nya residente sa Agdao. Base sa investigasyon, nahugmak ang konkretong pader ngadto sa biktimang naglingkod sa maong lugar human sa linog. Ang maong pader mo'y nagpabiling konkretong nakabarog human nga gidemolish ang istruktura sa maong lugar. Gidalapas sa Balay Tambalanan sa ospital mga kapuso ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival pag-alas 10:28 ganinang buntag. Karon ipahiluna na sa usa ka lokal nga punerarya ang patayng lawas niini. Super Tanking Bote sa Tulas. Super Radio. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, arita suman na ito mag-hisgotanan diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Nahon taning Feebox, gikansilar na ang tanang tsunami warning sa coastal areas. Human miigo ang magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental. Sa impormasyon gikan sa Feebox, bugtong ang Tandag, Surigao del Sur. Mooy nakatala og gamayng pagsaka sa level sa dagat nga miabot og 30 or 30 centimeters ganinang alas 10:20 sa buntag. Unang gipailawom sa tsunami alert or tsunami warning ang Davao Oriental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Leyte, Southern Leyte ug Eastern Samar mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Sige to basta-basta linuga engineer 7.4 gud to. No nga dunay gilawmon nga 10 kilometros no. At adre is 6 ba to or 5? Gilawmon sa 6.9. Kani 10 kilometers sa ilawom. Unya matud pa sa ni Regional Director Bacolcol or Director Bacolcol sa Pivox mga kapuso nga trench daw ang nilihok dedapita sa Pilipinas na atay unom kabaga Philippine Trench. Ang usa ni ana o dito sa Davao Oriental mga kapuso nga maoy nilihok. Aktibo sa gini, notado na ni nanani sa listahan sa ato ang Fivox mga kapuso ang kining kanang linya dias may Davao Oriental unya gi-consider na nga active mga kapuso. Kusog sa gitong 7.4 mayon dili kaayo daghan ang casualties ani mga kapuso. Diri ra ba Cebu sa 6.9 na to na atay 70 more or less. So prayers sa ato mga kaigsuonan sa Davao. Ya sama sa gihapon itong panawagan ko namoy gamayng extra diha. Pinabula to ang Kapuso Foundation, gragit mo makadonate. Yeah. For sure, ato ang mga kaigsuonan local government unit magpadala gyud nagtabang. Ang lapu-lapu ni announce ato engineer no. Nga ready sila mo tabang o galing mangayo og tabang ang ato ang National Disaster Team dito sa Davao Oriental. Naka-ready na ato na hinabi pud si Nigel Banyasya, ang head sa Lapu-Lapu Disaster mga kapuso. More or less 20 kabaga individual medical team o rescue team ang composed niya ng 20 kabuok personnel ready na mulupad anytime kaya sa Davao Oriental mga kapuso, dala sa ilang mga equipment pang rescue o pang salbar sa kinabuhi. Bikas bahin mga kapuso, dakong bahin sa Davao Oriental na kasinati og pagkawala sa kuryente
Human miigo ang magnitude 7.4 nga linog gagani ng buntag. Pamahayag sa Davao Oriental Electric Cooperative, partikular nga naapektuhan ang lungsod sa Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Gobernador Generoso, Mati City, Tarragona hangtod sa Holy Cross, Manay. Kini tungod sa nabati nga pagtayog sa National Grid Corporation of the Philippines sa Mako Substation. Nakigalayo na ang Doreco, ang ilahang distributor mga kapuso ngadto sa NGCP. Gihangyo ang pagsabot sa mga naapektuhan nga konsumidor. May labot ni inig way kurente. Pagkawalas kurente na dapita mga kaigsunan. Samtang ang mga lugar sa Agusan del Sur o mga kasikbit nga mga lungsod nakasinati sa brownout out o walay kurente human sa maong linog. Sagad basta-basta, no? Na-damage mga nito for the meantime ang katong I think ang daan bantayan sa 6.9 na amtay substation niya sa NGCP. Daan bantayan na substation. Medyo na igo sa gani gito pero dali ra sa itong na operational. Sa itong pagkikinabi sa NGCP mga higala, paspas ang ilahang pagresponde. Labi na din sa Cebu ha, kung nahitabong linog dito sa Bugo City mga higala. I think October 2, diba? September 30 ang linog sa gabi. October 2, kadlawon, operational na, okay na ang katong I think daan bantayan substation. Ang nakaproblema lang, dili sila pwede or di sila kabasta-basta og pasiga. Or di sila pwede kabasta-basta. Ang problema ana, ang distributor. Kaya nga naman, di pa man nila ma-check kung tanang bang poste operational. Ready ang NGCP mo supply og kurente sa distributor, ang nagka-problema daghan og problema ang distributor. No, ang ilahang mga linya, di pa man masiguro kung asa ang okay. Basin na ay makurentihan, hindi pasigag kalit. So kinahanglan pag manualon, manumano og check sa ilahang mga engineer, sa ilahang mga linemen, ang linyas kurente. Inig-una na, kinahanglan good na tanan, no? Na taod ang mga linya, okay, walay problema ang linya. Muna usa sa mga nakapadugay nga mabalik ang kurente des Bugo ugban pa mga areas na to mga kapuso. Kaya di man basta-basta ang NGCP, ang ilahan naman, ma-okay to ang ilahang substation, ang ilahang transmission lines, good to go. Pero agdon man nilang distributor, sila may nag-maintain sa mga linyas kurente, ang mga poste, ang mga transformer, kinahanglan pang i-check kung ipasiga nagbalik dako ang chance ga dunay madisgrasya na maangol mga kapuso. Unang posible pa ning mataod-taoran depende gid sa damage sa usa ka lugar. Depende sa guba sa ilahang poste or baka linyas kurente mga kaigsoon. Anyway, sa di pa tamo tusunahan palutson sa taneh ang ato abag Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. Super Radio. Daot ang report mga kapuso, sagad sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo, gipang suspenso ang mga klase tungod sa linog dito sa Davao. Super Lloyd, pasok! Super Radio. Sa lalawigan sa Sugbo, ang ipasuspenso ang klase karong adlaw kini gumikan sa linog gamigo dito sa Davao Oriental nga may rehistro og 7.6 magnitude. Sa unang distrito, may pasuspenso all levels sa Bunga, Minglangalia, Carcar City, Talisay City, Naga City ug ang San Fernando. Sa second district, base kini sa report sa Kapitolyo PDR Arimo, Argao all level, Santander, Dalaget, Sambuan, Bulhoon, samtang sa ikatulong distrito, Barili all level, Tuburan all level until further notice ug ang Aloginsan, samtang sa ikaapat nga distrito, Bugo City all level until further notice, San Remigio all level until further notice, Daan Bantayan all level, Unya Bantayan all level until further notice, Medellino Sub all level, samtang sa 5th district mao ang Poro, Compostela, Carmen, Sugod, Katmon, Borbon, Liloan, Danau City. O ingon man ang nag-half news hub ang mga opisina sa gobyerno dito sa Rakbay sa Danau. Sa ikaunong nga distrito, Consolacion o ang Cordoba, Y klase all level. Samtang sa ikapitong distrito, Alegria all levels, Alcantara, Dumanhog, Balabuyok, Mualbual, Ronda o Hinatilan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Lloyd Suarez, sa imuhang report. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, murag nag-101 man sa gawas. Nasa ato ang linya si Sir Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan. Sir Joseph, maayong hapon.
Super Radio. Sir Joseph, maayong hapon. Mayo. Mga kapuso, nag-uwan-uwan gyud sa gawas kay sa nadawat na to nga report kaganina. Ubay to gabaga area ang nagi-uwan. Danao, Liluan, Konsolasyon, Buluhoon, Malabuyok, Alegria, Alcoy, Badyan, Dalagit, Carmen, Paymandawi, Uslob, Sambuan, Hinatila. Heavy, moderate to heavy ra ba daw ni? Anyway, nasa atong niya si Sir Joseph Merla. Sir Joseph, maayong hapon. Maayong hapon usab, Super Jan Kim, o sa itong mga suking paminaw, may latest weather update para sa masunod na 24 oras. Karong hapon, nagpagawas og press statement ang atong buhatan sa pag-asa nga La Nina condition is present o na sinati na sa may tropical Pacific, lakip na sa diri sa atuang nasod. O nagpasabot kini nga mas taas ang tsansa nga makasinati ta og daghang tubig ulan nga madawat sugod karong buwan sa Oktubre ngadto na sa Pebrero sunod tuig. Ug kini labi na kung makasinati usab tag mga other weather systems, mga bagyo, ngun man pagsug sa atuang hangin-amihan karong November ngadto na sa mosunod nga tuig, posible nga daghang tubig ulan atong masinati. Tungod ani ato ang gibisuhan nga magmonitor ta sa ato ang weather ug climate condition ug ato ang publiko ug ato ang concerned agency atong gibisuhan nga magmonitor usab sa ato ang pag-asa information. Para sa atong synopsis karong hapuna, ang trough sa usa ka LPA nga anagawas sa atong Philippine Area of Responsibility mo'y nakapekto sa Central ug Southern Luzon. Kining nasgutan nga LPA nimutang ni diha sa may 398 kilometers diha ni sa may kasadpan nga bahin sa may Pag-asa Island, Palawan. Hinuon iyahang trough mo'y nakapekto diha lang sa Central ug Southern Luzon. Sing bahin kining southwesterly wind flow o hangin nga gikan sa bagatang kasadpan mo'y nakaapekto diri sa Kabisayan apil na sa Mindanao. Musud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo, labi na karong hapon ngadto sa gabi taas atong tsansa ni mga pagpanagum sa kalangitan ug adunay mga katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat. Karong mga orasa natay mga pagulan diri sa may western section sa Central Cebu ingon man sa habagatan nga bahin sa Sugbo. Diha sa may Bohol area naputay mga pagulan sa may habagatan nga bahin. Kini posibleng mga pagulan mula na isa nga na sa 2 ka oras. Mangutunis monitoring ta sa itong issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, ang tibuok Bisayaan na dunay hinay nga sa kasarangan nga hangin pagikan sa habatang kasadpan nga na sa habatang silangan ug atong kadagatan adunay malinawon nga sa kasarangan nga mga pagbalod. Ug mga adlaw makasinati ta og partly cloudy to cloudy skies, generally improving weather condition na higayon gihapon paghayag sa tempo sa atong panahon apan doon nagipitsansa aning mga localized thunderstorms nga sagad masanati sa hapon o sa gabi. Sa Cebu arong dagat mohunas ni sa alas 6:09 karong gabi nga nagimabon nga 0.4 meters ug motaob sa alas 12:30 sa tungang gabi nga nagilawmon nga 1.9 meters. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius atong haring adlaw nisalop sa alas 5:29 sa hapon ug musubang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug matong latest diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Este, Joseph Merlas, mahayong hapon. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng tuntulamanon sa Double S News Roundup. Sa giingon mga kapuso natin magapag-uwan-uwan karon mga higala o nya diri ni dapita sa may Carmen, Compostela, Mandaue City, Oslob, Sambuan, Hinatilan, Danao City, Liluan, Konsolasyon, Buluhoon, Malabuyok, Alegria, Alcoy, Badyan, Dalagit mga kapuso. Sama sa gihapon, amping mo kanunay, planuhada ng inyuhang mga lakaw, mga kaigsuunan. Sa di pa tayo matusunahan, palutson sa taneh, ang gato Double S News Roundup.
Okay mga kapuso, balik ta diri sa to ang tulumanon sa WS News Ron. Sa gihapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Ako lang sa din i-greet no si Ma'am Aishel Basa sa Department of Health. Mga kapuso kinaminaw karong mga orasan ang runnerist ng DOH. Pagpaminaw niya, ma'am. Ni Jessie Atienza sa PTV4 mga kapuso nagtanaw pod karon kung idol since birth. Anyway mga kapuso, dito maglangan arita sa tabaga hisgotanan. So since gamay naman lang tag-oras na habilin mga kapuso, there is atong tulumanon. Sa atong tulumanon. So dako or nag-una ang Bogo City, Cebu sa 6.9 magnitude nga linog mga kaigsuunan. 10 days after, napulo ka adlaw, human sa linog diri sa Cebu, gitayog sa kusog nga 7.4 magnitude ang Davao Oriental mga kaigsuunan. So since karon nauna man ang Cebu, I hope no mahugunta ni nga preparations pud sa uban. Basihi kung giunsa namo. Kung giunsa sa Cebu pagresponde ni ining mga katalagman mga kaigsuonan, no, dapat sa other local government unit sa ubang mga lugar sa Pilipinas palihog basihi kung giunsa sa Cebu. Kung naami mga lapses, inyo na dapat i-take note. Kung naay mga problema ang amuang LGU, amuang probinsya, i-take note. I-take note pod, ilista ang tanang mga maayo nga gibuhat sa probinsya. Nya mo unay basihi. No, kay di man ginato matag na ang panahon. Bali mag-benchmarking mo for Cebu. Basihi kung giunsa pagresponde sa Cebu ang sakuna. Gamita na para sa mga posibleng sakuna nga mahitabo. Simbako palayo sa inyohang lugar. No, kay magsigi naman lang yun siguro na. Ay og diri sa La Union niaging anlaw. Diri sa Davao pwede kusugan ng 7.4. So kung mamahimo, himuan basihan para sa paspas nga pagresponde, paspas nga rebuilding process, paspas nga rescue operation, relief operations mga kaigsuunan. No? Basihin kung giunsa na mo pagresponde. I know daghan og lapses, no? Naay mga lapses tang mabantayan, i-take note po na. Kay kamo na asa gawas, labi na tong wala sa Cebu, kamo may makabantay kung asa dapita. No, sa Marnas Panultion, ang tao nga naligo sa swimming pool di makabantay sa hugaw nga naa siyang tungod. Pero ang katong tao nga wa maligo nagtan-aw sa swimming pool mo ay makakita sa hugaw. Di ba? Sama ra pud na ana. Posible daghan mig mga lapses, posible daghang lapses sa pagkuan, naaman po'y mga maayo. I-kolekta na tanan, himuon ta na, bali i-kolekta unya basihan sa mga sumusunod nga rescue or relief operations. Muna nga take note sa mga city disaster diha. Bantayi kung naunsa ang Cebu, naunsa ang Davao, kay wa di naman nato ni matag-an if asa ang sunod. Sa giingon sa PHIVOX mga kapuso na ata sa Ring of Fire. Daghanta og mga sa ato ang hazard map, daghantag mga fault line. Buag kita kay ba if kanus ang next. Muna isip pagpangandam atong giawhag ang mga city disaster sa ubang lugar. Ang ato ang mga magbabalaod nga mopanday og balaod magbase kung giunsa pagresponde. Usa sa akong nabantayan ang kining pagpanghatag og ayuda nga kinahanglan pa ilista. Sa ato ang nahibaw-an moagi man gud daw na SCOA, which is mo'y makapalangan. No, ang pag-audit sa tanang mga ayuda. Na? Ang nadawat sa probinsya kinahanglan pa man i-audit. Ilista tanan kay maigo man sa COA. Basin makahimo taglaing pamaagi ni ana, mausab siguro nato ang mga pamaagi para paspas ang releasing sa ayuda. Maduklan man ang LGU, maduklan man ang province. Kung di mo mag-audit, kung di mo manglista sa inyong nadawat. No? Masin na ay makaduso diha, mga magbabalaod nga nagtanaw dere sa mga problema, basin na amoy mahimo. Sa Senado, tanawa ko no, kung sakto ra ba ning relief operations dere, basin na amoy matampo sa inyong mga iduso nga mga balaod para mapaspas ang relief operations, dakong ayuda nga mahatag sa itong mga kaigsunan. Sa kung giingon, basihin ang kining duha ka mga dagkong sakuna, Davao and Cebu.
para mas mo improve ang atuang relief operations sa mga posible pang mahitabo diri sa atuang nasod. Wa man ta mag-ampo ni ana pero mao na gini no at daghantag bagyo. No pila pa to ka bagyo ang mosunod. Simbako, di ba? Pero dapat ta mangandam. Usa sa mga pagpangandam ang pagkuha og mga detalye sa mga nahitabo karon. No, unsa pa may angay ma-improve sa relief operation sa Cebu? Unsa pa may angay i-improve sa pagresponde og sakuna sa Davao? Ato nang basihan mga city disaster pagbantay mo. Ya ipanglista ta na magbabalaod, tan-awa na kung unsa pwede ninyong ma-improve. Pwede na itong makuha nga mga protocols ato nang kuhaon if pwede. Kamo may naa sa mga posisyon, kamo may makapagaan sa mga protocols sa pagresponde og sakuna. Patamatuso unahan, palutson sa tari ang ato ang mga Double S News Roundup. Boss Eugenio Tagsip, may pagpaminaw niya, bossing. Boss Felix Alcontin, boss, ampings pag-drive. Si Boss Billing Kahes, may pagpaminaw niya. Si Augusto Marfito, may gabi. Si Carmelita Bautista, namina sa Karabagaura sa mga kapuso. Lucas Melgo Jr. Niya si Boss Frank Oga, resign na mo tanang politiko. Nung dance baog linog. Si Luta na ginsir, na-apil ta. Anlapot Dakulan, si Catherine Zamora. Unya si Felix Junior Soto. Mayang gabi. Si Dennis Garcelazo. Si Bossing Stephenson Trabago, akong classmate mag-high school. Taray sa may pagpaminaw, Bossing. Mary Glenda Prado. Anyway, mga kapuso, kung nakitigong oras diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sa gapon, hindi ang inyong ubos na lagad sa kang Super John Kim Patindol Bote. At ang iyang 24 oras mo, sunod na. Ngayong gabi, mga kapuso, dagang salamat. Mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.